Ilang pasilidad ng The Health Department ang hindi magamit ngayon matapos masira ng bagyong Uwan. Libo-libong health professionals ang nag-iikot sa evacuation centers para magbigay ng serbisyong medikal. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ilang araw matapos manalasa ang bagyong Uwan sa bansa, sinabi ng Department of Health na ilang facilities ang nasira ng nagdaang bagyo sa panayam ng bagong Pilipinas. Ngayon, sinabi ng DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na partially hanggang totally damaged ang ilan sa kanilang pasilidad sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Calabarzon. Karamihan sa mga ito ay binaha at tinangay ng malakas na hangin ang mga bubong. Dalawa ang not functional, 10 ang partially functional, tapos meron na ho tayong 20 pa na inaantay pa natin yung reports. Kasi meron pa rin ho talaga mga lugar na hindi na pupuntahan para sa ating assessment. Patuloy din anya ang pag-iikot sa mga evacuation center para magbigay ng tulong medikal sa halos mahigit 300 health emergency response teams ng DOH na kinabibilangan ng mahigit 3,360 na mga doktor, nurse at iba pang mga health professionals. May panawagan naman si Domingo sa mga pamilyang nananatili pa sa ngayon sa mga evacuation center. Ngayon, ang paalala sa mga nasa evacuation centers pa, tayo po ay maghugas ng kamay para trangkaso bye-bye. Kumain tayo ng prutas at gulay. Importante ho yung food safety. Samantala, inihayag din ni Domingo na sa susunod na taon, magsasagawa ang DOH ng screening laban sa tuberculosis o TB sa 12 milyong Pilipino. Ito'y matapos lumabas sa Global TB Report ng World Health Organization na pumangatlo ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Ang tugon po ng Department of Health sa utos ng ating Pangulo, yung ating screening, mahalaga dito, no? Ayon pa kay Domingo, gagamit ng makabagong teknolohiya ang pamahalaan sa pamamagitan ng DOH para mapabilis at makamit ang target na bilang para sa TB screening sa susunod na taon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.